now here in San Juan, Batangas, as usual. Pero ngayon, nandito yung mga kamag-anak namin galing Bulacan. Nakompleto sila, yung iba kasi dun OFW. So, inayaya namin sila na yung mami mag-Batangas. Dami namin, para mga 4 na sasakyan, kaya medyo fun. Tapos, may na-discover na naman ako na bagong beach sa area. Sobrang ganda. Habang papunta kami sa resort, napansin ko talaga yung vibe. Grabe, probinsyang probinsya. Yung daan, tapos yung paligid, puno ng mga kawayan, mga puno, mga simpleng bahay. Parang tahimik lang ng mundo. Ewan ko, kapag parang ang layo-layo mo sa kabayasanan, parang ang layo mo sa mga responsibilidad, sa mga iisipin, tsaka mga problema. Ganun. Ang sarap na buksan ng bintana kapag nandito ka lang sa area. Grabe, yung simpleng drive naging time of reflection pa para sa akin. Kaya parang sinasabi ni Lord, see, hindi mo kailangan ng grande para maging masaya. Basta kasama mo yung family mo, yun, okay na, sapat na. Amoy probinsya, aminin mo. Ano nga aminin? Bakit ang magagawin? Kaya yan! Ito yung TV hiking. Ha? Exercise na. Hindi, ano? Kaya nga, isayin nyo nga dito yung sasakyan kasi bababa kayo, no? Oh. Kasi nga mahaba pa yung lalakarin pababa. Oh. Tapos tingnan mo, ikaw wala ka pang bitbit, sila mo pang bitbit ng bag mo. O, tara na. Cute naman yung daan. May hiking challenge pala papunta sa actual spot. Ayun, medyo pababa. May mga bato, matataas na hagdan. Medyo mahirap, pero ang saya kasi sama-sama kami bumababa. Ganda dito, grabe. Tapos, di pa ganun kainit. Pero may araw. Hay kayo, dali! Hello! Kasi maano kayo. Nagre-reklamo na siya. Pababa pa lang yan. Parang ano, Nakapagod din pala kahit pababa. sino ka ko? Sarap nga eh. Exercise. Hindi sabihin ko yun. May diretso dagat na pala to. Kaliwa. Hala! Wow! Alam, naligo na to. Sarap! No, nabawasan yung dyan mo na Dun sa kubo, diretso. Dami nila, nakakatuwa. Pero tignan mo naman yung dagat dito. Sulit din naman talaga yung pagbaba. Para siyang yung likod ng Boracay. Ganda. Hello. Yay! Wow! Ang ganda! Hello. Hard! Pababa pa lang yun, ha? Ayun yung dagat! Ayun na! Oh. Yes! Hello. Left, right. Kay saya ng buhay! Kapag
Wala na? Kompleto na? Marvin, sabi sa'yo, tulong mo yan eh. Si Ate Nora. Sumigaw! Sa galak! Yes! Ang lahat ng nilalang purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sa galak! Yes! Dahil na nilakad namin! Ay, Natatawa ako kay Marvin. Sabi ko, isulong niya yung ano niya, yung dala-dala niya kasi. Hingal na hingal siya. iiyak na yun. Si Ate Nora, hindi na nagpaligo-ligoy. Kumanta na agad ng worship song. Walang mic, walang background music. Just her voice and the presence of God. Survive din yun. Buti nga ito, minsan low, tayo malayo pa na. Kuya, may ano? May iwan pa dun sa taas. Gusto yung susunduin ng padero. Sa ibang gamit. Opo. Tsaka may matanda. Susunduin po. May matanda pa po. Tsaka ibang gamit po. May sasakay. Opo, may sasakay. Puntahan mo doon. Malayang malaya ng sumigaw. Painom ng tubig. Okay na po yung Iyak na si Julie, Malayang malaya na. Malaya. Iba hindi maipinta yung tuhod ko kaya anong sumasayaw na. Grabe. Kaya. Tumayo tuloy si ate. Pagod. lahat, nakabukas yung ilong eh. Nag-aapon Pagod lang eh. eh. ha? Napakabutan ka na. Kaya pa? Akit tayo muna. Akit na naman. Pahinga, pahinga. Nandidiri siya. Diba, alam mo yung kantang Malayang Malaya? Malaya, malayang, malayang, malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang ibala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan, ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Hey! And after namin makababa at saka mag-settle, nag-swimming na agad yung mga bata. May energy agad sila. Parang walang napagod. And it's nice to see them na they're away from their gadgets. So, walang screen, just nature and pure joy. Marunong ba namang yung mga yan? Malalim bigla eh. Dok! Dok! Huwag ka masabi ka na! Magpapalit na ako ng short! Ako mo ka! Kailangan ng tubig! Pinilas na po ako! Dok! Punuan mo na ako! Dito lang ha. Dito lang banda ka! Ito ano? Ha? Dito na ako kasi!
Kaya? Kaya? Wala na kami magagawa. Okay yan, okay? Mas madali ka manganganak pag ano. May ibang Teka. way wala. Bigkaki tayo, pakita ko sa isang way. Grabe naman. Parang ano to, yung extra challenge. Pero ang ganda naman, oh, di ba? Oo. Kala ko nga nagsasakyan ka eh. May pumakit na sasakyan dun eh. Meron? Oo. Sinundo si ano, Ate Jing. Ah, Di ba naiwan sila Ate Jing tsaka si Ate Doris? aba yan, naglakad na kami bago sinabi. Akala ko nga naiwan kayo. Sabi ko nga yung tayo si Buntis eh. Dayaan na. Yung aso nagsasakyan eh. Yung buntis hindi. Hindi mo ko gusto na. Grabe ka. Mas ano pa siya sa dune drive. Nakakatakot. Pang ano siya eh. Pang 4x4. Hmm. Hala, grabe. Huwag ka na sumakay. Kakain ako na. Mas nakakatakot yung pababa. Yung paahon di masyado. Oh, yun pa. Hindi. Yung nakita niyo yung tricycle. Akala niya sa Sobra silang nagtatawanan dito kasi all along akala nila mas naging madali para sa mga sumakay sa sasakyan pababa. Yung pala mas naging mahirap para sa kanila kasi sobrang terek. Kaya nakakatakot, baka magdire-diretso yung sasakyan. Yan, pwede din yan. Pwede dito. Alin kaya mas mahirap? Subukan mo eh. Ikaw naman ako. Gusto mo lang hindi na pa. Ayoko na. Mas okay na yun. Mas nakakatakot kasi yun. Dire-diretso yung sasakyan pababa. Ayoko na to. Baka sinabi sa langit. Sobrang tarik kasi yun. Magising mo sa langit ka na. Parang yun nasa DRT. Kaya si Nora ay si Dory. Sun is shining, sky so blue. Feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so sweet. Summer days, yeah. Kung ikaw ay samahin, wagas na pa. Doon natin Noro, malilim. Pag magsiswimming. Yung na, photoshoot na. Wing, dali na lang. Photoshoot pa. Wing, sama Wala kayo dyan. Kaya Ikaw yung ano. Asan si Meme? Hindi, pagkatapos ng dikat. Ano? Malakas? Malakas ang ano? Sakto lang. Pwedeng walang kasama, baka tangayin ako. Tangayin ka. Mabato pala. Ay, ganito pa lang oh, yung hindi Kaya pala naka-ano. Bato siya, no? Bato.
Ay, uminit. Yung flying fish. Ito ma'am. Ma, baka mamaya pagkadilat mo nandun kami sa dulo, ma. Shucks. Yeah. Wala pa ako masyadong tulog pero ang sarap maligo ngayon. Yan mo naman, oh. Nakakatuwa lang yung mga kamag-anak namin from Bulacan. Bilis silang yayain. Nandiyan agad sila sa bahay namin. So, dumiretso na kami dito. Fully book pa naman lahat ng mga, mga resorts. Mas buti na lang may nahanap ako. Sobrang matarik lang talaga yung daanan kasi, bundok. Bundok siya, usually. Kaya, magkagaling ka talaga dun sa taas. Buti na lang, yung mga establishments or mga resort dito, yun, may mga sarili na silang hagdan. So yun, nakakatuwa, nakapag-reunion kami, sila definitely, kasi nakompleto sila magkakapatid. Sarap talaga ng dagat. Lasa. Mami! Alis na daw sila Kuya Eric. Magkakabit doon ng ilaw. Ano yan? O sige! Masabay ko ba ako? May tao duman na yung yabe. Sama na ako na, ikaw. Paano ka pabalik? Hindi na ako babalik muna. Kung hintay ko naman sila. Kaya lang, basta ako, dumog ako, okay lang? Noon, duman sana ako sa daig ko ka. Nung nasa Hong Kong kami, napag-usapan na namin to. Sabi ko sa kanya na kapag umuwi siya ng Pilipinas, na pumunta kami ng Batangas. God's perfect time talaga and God's will talaga na tupad siya. When the time is right, the Lord will make it happen. Yeah. Pero nung Tinoran, nung nasa Hong Kong ka, may flight ka na ba nun? Pauwi? Wala pa. Iniisip ko pa na. Iniisip mo pa lang. Pero lagi ko kasi sinasabi na with God's will. Kasi nga, yung kalooban ni Lord na mangyari na ito ay pero kasi alam kasi lagi ni Lord yung gusto natin eh. Pero kailangan talaga ay lagi pa rin natin kapag-pray at maniwala tayo na mangyayari. At yun nga, kalooban niya na mangyari yun para magkaroon tayo ng bonding, fellowship. Tingin mo ay parang imposibleng mangyari. Pero kapag yung nasa puso mo mangyari yung kalooban ni Lord dahil nga meron ka din dapat gawin yung sa pinapag-pray niya. Talagang nandito yung pagkilos ng Panginoon. Ang galing. Tapos nakompleto pa silang Yes. magkakapatid for the first time in the longest time. No? Parang naging reunion pa. Ang bilis lang. Nandito na agad sila sa Batangas. Kasi nung nandun pa ako sa Hong Kong, sabi ko, Lord, na maging kakaiba naman yung pag-uwi ko na. Kasi ito lang din yung time na sabay kami umuwi ng kapatid ko na si Lily. Yung matagal namin hinangad na parehas kami Sinabi? para
talagang kumpleto talaga kami magkakapatid. At yun nga, sabi ko, Lord, igagrab ko talaga yung opportunity na yun na kasama kami ng kapatid ko kasi talagang yung bonding moment magiging kakaiba talaga. Kaya sobrang nakaka-amaze talaga si Lord kasi talagang andun talaga yung pagkilos na kapag naniwala ka talaga na pangyayari yung panalangin. Pero Na- kapag kagustuhan talaga ni Lord, matutupad talaga siya. Yes, yes. Kasi alam mo alam ni Lord yung ano natin yung design ng puso natin na for His glory. Kaya nga pag meron tayong ipaplano, meron tayong gagawin, lagi natin isipin for the glory of God talaga. Katulad nga yung alam mo yung hindi ko ina-expect na makukumpleto rin kami kasi marami din mga battle no, before. Pero before kami magpunta dito, talagang meron akong mga niyaya na ipapray natin sila, ipapray natin yung family nito para ikasama. Kaya grabe talaga si Lord. No? Ma-amiss ka talaga sa kanya kasi God is powerful talaga. God is all-knowing God talaga na He knows everything na hindi, yung pag magpupray ka na hindi para sa sarili mo, mas madaling tutubunin ni Lord. Kapag alam niya, sabi nga, palad ang nagdadala ng kapayapaan dahil tatawagin sa anak ng Diyos. So, talaga panghawakan mo na anak ng Diyos kasi syempre talaga be proud na ikaw ay anak ng Diyos. Talagang magpapakita mo na I am the child of God. Galing natin, Nora, mag-banter ng mga Bible verse talaga yung sinasabi niya, mga galing sa Bible. Alam mo, kasi pag pupunta ko talaga ako sa mga ibang lugar, alam mo talaga, kumakanta talaga ako. Kasi masyado kong na-appreciate yung ano Yung beauty ng creation. Yung lagi sinod sa puso. May ulaman ako sa buhay, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pagpalo, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinhin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-along, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinhin, kalakip ng awitin. Kaya kanina kinakanta ko yung dun. Wow, thank you Lord. Kasi ang ganda ng lugar. Sa panahon kasi ngayon, dami rin talagang na-take for granted na mga bagay-bagay. Sabi ko, parang mas na-appreciate ko na yung mga bagay-bagay ngayon kasi mas focus ka na dun sa, creation to ni Lord. Hindi ka na nakafocus na dahil maganda lang yung dagat. Maganda yung dagat kasi someone created it and it is our Father. Also, I would like to share, si Ate Nora, nung nagkita kami sa Hong Kong, first time namin magkita. Grabe. Grabe no? First time namin magkita, Nakita ko si Jomel. Baby pa ata ako. First, yung dinuduyan pa lang siya ni Nana dahil yung mami. Ako naman, siguro 16 years old. Basta, nagtatrabaho na ako nung 18 years old. Ako na. Tapos siya ay 2 years old na nung pangalawang kita ko sa kanya. Imagine, nagkita kami, 33 years old na siya. So, 31 years Kaya, ago. pero nung nakita kami ni Ate Nora, parang feeling ko close na close talaga kami. Parang ang tagal na namin nag-bonding or something. So, ang gusto lang namin ibahagi is yung kabutihan ni Lord na hindi mo ma-explain yung yung pangyari ni Lord. Kasi ganun talaga ang mga anak ng Diyos na nagkakaintindihan, ang spirit to spirit. Totoo, yun yung sinasabi. Sabi ko parang, ganito pala yung feeling ng parang, kaya pala kapatid. Kasi parang, kapag nakita mo yung isang tao, kahit first time mo sila nakita, pag alam mo, anak ng Diyos, mararamdaman mo yung presensya ni Lord. Yes. Kaya parang, alam mo na kaagad ng espiritu yung mga parang hindi pa man kayo nagkita pero yung love mo na agad. Yung love talaga kaya nga din nung pagkikwento ko sa mga anak ko na sobrang natutuwa din sila kasi hindi rin sila makapanila pero sabi ko sa kanila ganun kumilos si Lord sa buhay natin kapag alam mo ang mga anak ng Diyos ay nagkikita parang andun talaga yung love, tsaka yung peace, yung joy, kapag ang mga anak ng Diyos ay magkakasama. So yung dapat na maging bonding moment talaga ng mga anak ng Diyos. Yung walang masayang na minuto sa kanila. Ako sobrang na-flatter talaga ako kasi pag nakita mo talaga si Ate Nora, yung mga sinasabi niya, parang
presence talaga ni Lord. The fact na ganun yung napipil ko towards her. Sabi ko, ay, anak din siguro ako ni Lord kasi ganun yung napipil ko towards her. Kasi ganun yung ganun ka bright. Tapos yung mga pagsasalita pa niya. Tinora, naiyak na ako. Hindi niya alam kung ano yung mga pinagdadaanan ko. Hindi niya alam kung ano mga pinagdadaanan namin ni Mami that time. Pero nung pinag-pray niya kami, kung ano yung mga kung ano yung mga lumabas sa bibig niya, yun yung mga pinagdadasal namin matagal na. Basta, nagsasalita lang ako, pero kasi yung laman ng puso ko is yung kabutihan ni Lord na nangyari sa buhay ko. So, this is how the way I give thanks to the Lord kasi nga, napakabuti ng Diyos. So, alam niyo, yun lang yung gusto kong laging ibahagi kasi while we still here on earth, we have to hold on our faith na talagang maipakita natin at mapadama. Hindi lang sa nguso, kundi sa puso. Yung sinasabi, hindi tayo Kristiyano sa nguso, Kristiyano tayo sa puso. Tsaka doon ko rin na-prove na, syempre si Ate Nora, anak siya ng Diyos, may personal relationship siya kay Lord. Kaya, ang bilis, kapag may mga pinagpe-pray ako, mini-message ko din siya agad-agad kasi syempre knowing na may personal relationship siya kay Lord. Mas mabilis din nakakarating yung dasal talaga. Kasi si Lord, he lives inside of us already. And kaya Ate Nora, iniba pa rin talaga na may nagpe-pray para sa'yo and yung tao na may ramdam mo talaga yung presence nila. Alam mo talaga makakarating. Sabi na, our body is the temple of God. So, if God is with us, we can be against us. Kasi nga, kapag sinabing our body is the temple of God, sumasa atin ang Panginoon na, which is Emmanuel, God with us. God with us. Ibig sabihin, sumasa atin ang Panginoon. So, dapat, ang ginagawa natin sa ating sarili, ay ginagawa din natin sa ating Panginoon. Walk by faith and not by sight. Hey, thank you, Nara. I just wanna speak the name of Jesus. Grabe, no February lang namin sinabi na sana magka-reunion kami, sana makapag-Batangas kami. And now, we are here. Parang si Lord sinabi, anak, ito na. Kasi sumunod ka. This trip reminded me of one thing. God moves in the most unexpected ways. Minsan iniisip natin na maliit lang tong mga moments na to, pero sa mata ni Lord, these are divine appointments. Hindi ito basta-basta ang reunion. It was a testimony of timing, of obedience, and of God's perfect plan for families. Akala natin, trip-trip lang. Pero si Lord pala yung naglagay sa calendar.